binalaan niya ang ambasador at wag daw tulungan si Harry Roque. Kailan pa hindi naging obligasyon ng isang ambasador ang tulungan ang isang mamamayan ng kanyang republika? Sa mulat-mula, kaya nga tayo nagkaroon ng diplomatic relations, kaya tayo nagkakaroon ng mga ambassador sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parte ng daigdig. Dahil ang pangunahing trabaho ng mga ambassadors ay pangalagaan ang mga mamamayan na nakatira doon sa lugar kung saan sila naka-assign. Bakit mo sasabihin na hindi dapat tulungan si Harry Roque? Palibasa, siya daw ay di umano pugante. Bakit? Naniniwala ba sa inyong Netherlands na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong Austria na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong European Union na ako'y pugante? Alam niyo ba, ang winawagay-way ko lang yung resolution ng piskal na nandun lang yung pangalan ko, nandun yung aking paratang at conclusion na ako ay merong pagkakasala. Wala man lang kahit anong ebidensya, walang kahit anong diskusyon kung bakit ako ay merong pagkakasala di umano. Napakadali ng kaso ko. It is a case of unjust prosecution. Kahit saan ako makarating, ang aking evidence, hindi na ako lalabas doon sa resolution ng piskal. Saka nakakita na, itong paratang kay Harry Roque, ito si Harry Roque may pagkakasala. Walang why, when, where, and what ang naging basehan ng pagkakasala. At ang konteksto pa nga niyan ay yung sunod-sunod na talagang iniipit ako dahil ako'y tagapagsalita ni Tatay Digong at hanggang ngayon takadepensa kay Tatay Digong at sa pamilyang Duterte. Malinaw naman yan. Nakita niyo naman yung asta ng mga Quad Committee. Quad Committee na yan. O di ba? Ngayon, naalaman ng at least ang mga miyembro ng Quad Committee na pagdating ng final judgment ng Panginoon, yung taong bayan naghuhusga rin. Galit sila doon sa mga nagsasabi na hindi magagandang bagay doon sa pumanaw ng miyembro ng Quad Committee. Masisisi niyo ba? Talaga naman kagalit-galit yung mga ginagawa ng mga miyembro ng Quad Committee na ginagamit nila ang Kongreso, ang representante ng mga taong bayan bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyon. Di ba naman, kasuklam-suklam yan? Kaya nga kayong ibang mga members pa ng Quad Committee, antayin yung panahon ninyo. Ganyan din ang galit na ipapakita sa inyo ng taong bayan. Dahil mali ang ginawa ninyo. Sinalawla nyo ang inyong opisina bilang representante ng taong bayan nung kayo'y nagpagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyong bangag ni Marcos. Mantakin nyo, magbibigay babala sa isang ambasador na magtulungan ng isang Pilipino? Saan ka nakakita? Nasaan nakasulat ng isang tao na hindi pa napapatunay na nagkakasala ay hindi dapat bigyan ng tulong ng isang ambasador kung siya ay nangangailangan? Abe, tanggalin na natin lahat ng mga ambassadors natin sa iba't ibang parte ng daigdig kung talagang hindi nila mabibigyang tulong ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Saan ka nakakita? Saan ka nag-aral ng international law na po pwedeng ipagkaita ng tulong ng isang ambasador ang isang Pilipino kung nangangailangan ng Pilipinong yan? Ang basihan para magbigay ng tulong ang isang ambasador, ang embahada, ang konsulado ng Pilipinas, kung ang isang tao ay Pilipino. Kapag siya Pilipino at merong pangangailangan, dapat bigyan ng tulong, hindi dapat pagkaitan. Kaya po ako nagalit. Siyempre nakakagalit kasi sinusweldohan siya ng taong bayan. Hindi niya ginagawa yung tama yung kanyang trabaho. Dakdak ng dakdak, hindi nagbe-verify ng fake news. Ayan, edi na fake news siya. 3 taon na yung larawan na yun at minsan hindi pa kami nakikita ni Ambassador Luli. O di ba? Pero, siyempre, gumawa muna siya ng kontrobersiya. O, pinalalabas pa niya na ako ang kontrabida. Hello, sino bang kontrabida? Yung nagpapakalat ng fake news? O yung talagang sinasabi mo na Pilipino na hindi dapat bigyan ng tulong kung nangangailangan? Ako naman, Hari Nawa, kung ako'y mangangailangan, tandaan ninyo, siguro huling-huling hihingan ko ng tulong ay ang gobyerno ng Pilipinas dahil alam ko mas marami pang Pilipino na nangangailangan ng tulong galing sa ating mga embahada at konsulado. Pero para sabihin ng tagapagsalita ng presidente na ang kalaban ng administrasyon hindi dapat bigyan ng tulong ay mali. Dahil labas sa politika ang pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na kung sila'y nasa ibang bayan.
Yan ang dahilan kung bakit sa mulat mula pa, hindi lang Pilipinas, kundi lahat ng bansa sa daigdig ay nagbukas ng mga embahada dahil kinakailangan pag nangangailangan ng kanilang mga kababayan, nagbibigay ng tulong. Saan nakasulat ang declare ng kalaban ng Marcos administration pag may pangangailangan, hindi dapat bigyan ng tulong? On the contrary, yan ay basehan para ikaw ay managot. Dahil yan ay dereliction of duty. Yan ay paghihimok na wag gawin ang katungkulan ng ating mga ambassadors at mga diplomatic agents dahil ang talagang pangunahing obligasyon nila magbigay tulong sa kanilang kapwa Pilipino. Nako, ewan ko ba kung sino nagturo sa'yo na international law, pero kung sino man nagturo sa'yo na international law, dapat bawin ang grade mo. Hindi mo alam yan, yan ang pangunahing responsibilidad ng ating mga sugo sa iba't ibang daigdig, bansa ng daigdig. At sasabihin mo, palibasa kalaban ng Marcos administration, hindi dapat bigyan ng tulong. Eh, paano ngayon? Pahiya ka. Dakdak ka ng dakdak. Hindi mo muna sinecheck ang iyong mga facts. Mahiya ka naman sa dami ng fake news na ginawa mo. Dapat matagal ka na nagbitiw dahil hindi ka karapat-dapat kahit mga pang-boss mo. Dahil ikaw ay tagapagsalita ng isang institusyon, ang opisina ng presidente, dapat magkaroon ka ng responsibilidad na bago mo buksan yung dumi mong bibig, tama ang mga pinagsasabi mo. Buisit ako, hindi lang dahil ikaw ay nag-fake news na tinutulungan daw ako ni Luli, mas buisit ako dahil sinabi mo, wag akong bigyan ng tulong kung ako yung mangangailangan. Sino ka? Saan ka kumuha ng otoridad para sabihan yan sa isang taong gobyerno na wag magbigay ng tulong sa kapwa Pilipino kung nangangailangan? Kung ikaw ay may mapakita na legal na basihan, ngayon din magbibitiw ako bilang isang abogado. Pero kampante ko, wala kang makukuha kahit anong legal na basihan para pagkaita ng Pilipino na nangangailangan ng tulong sa ating embahada. Ang masasabi ko lang, nakakalungkot. Kasi alam ko naman ang larangan ng politika. Naging politiko ko, so tangkap po ito mga pangyayari ko sa aking buhay. Lahat ito dahil sa politika. Pero para babuyin ng gaya ni Anticler ang isang institusyon at para babuyin ng bangag ang isang institusyon dahil sa kanyang pagiging bangag, yan po talaga ay nakakalungkot. Pero isa lang aking masasabi, Anticler, you deserve the kind of president that you have. Pareho kayo may sariling daigdig dahil hindi ko alam kung saan mo pinapukuhang sinasabi mo na po pwedeng ipagkait ang tulong ng isang ambassador sa isang Pilipino sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Yun lang po. Mahiya ka. You are, I think, doing a great disservice to the legal profession sa mga pinagsasabi mo. Not only are you spreading lies, you are also spreading legal falsities. Nakakita na dahil sa politika, dahilan na pala yung politika para ipagkait ang tulong sa Pilipino, sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Kalokohan po yan.